Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, dinala umano sa ospital si President Cotain Duarte Jr. matapos makaranas ng matinding karamdaman. Ayon sa mga impormante, nasa kritikal na kondisyon umano ngayon ng Pangulo at patuloy na minomonitor ng mga espesyalista sa isang pribadong ospital sa Metro Manila. Habang patuloy ang panggagalap ng impormasyon, lumabas naman ng balita na bumusita si Vice Presidente Sara Duterte sa ospital ngayong umaga. Ayon sa ilang saksi, nagtagal ng halos isang oras ang pagpupulong ng dalawa at umano'y nagbigay ng huling habilin si VP Sara sakaling hindi na makarecover ang Pangulo. Wala pang opisyal na payag mula sa Malacanang o sa Office of the Vice President. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng palasyo ukol sa issue, ngunit inaasahan ang paglabas ng isang opisyal na medical bulletin sa mga susunod na oras. Lalong uminit ang spekulasyon ng ipagpaliban ng Pangulo ang ilang nakaschedule na aktibidad sa darating na linggo, kabilang na ang isang mahalagang pulong sa ASEAN. Habang naghihintay ang sambayanan ng malinaw na impormasyon, nananawagan ng mga opisyal ng pamahalaan ng panalangin at pagkakaisa para sa kalusugan ng Pangulo. Kami ay patuloy na magbabantay at mag-uulat sa mga bagong detalye sa oras na ito'y aming makumpirma. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan po natin ng malupit na namang issue, ang Budol 2.0. Naku po, ano po ba yan? Meron na naman pong katarantaduhang ginagawa ang ating gobyerno at meron na naman pong mga pambubudol na ginagawa ito sa ating bayan. Eto, panoorin po natin ang mga iilang issue na ngayon ng mga araw na ito ay lumabas at atin pong pag-uusapan. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko nasabing Budol 2.0 na naman ho ito. Alam nyo mga kababayan, itong mga ginagawa ngayon ay wala namang ibang kadahilanan kung hindi yung darating na eleksyon. Siyempre, kailangan nga po nilang idiin para naman mabudol na naman ng mga Pilipino. Ngunit sa tingin ko ngayon ay malabo na humangyari yan dahil alam na po ng mga Pilipino na itong Marcos administration ay isang budol, isang pambubudol. At eto mga kababayan, meron pang lumabas na dokumento. Ito may dokumentong lumabas na talaga nga namang ginagawa ng administrasyon Marcos ay ang budulin ang mga Pilipino. Naku po, patay tayo dyan mga kababayan. Yari. Kaya pakinggan mo natin ito mga balitang lumalabas at panoorin ninyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Ito'y parte ng grand plan ng administrasyon ni Marcos. Ito po ang Pambubudol 2.0. Okay? O panoorin po muna natin itong unang issue. Ang issue po ng 20 pesos na bigas. Ayan na nga po, sinasabi na natin Di ba? Marami ho ang nabudol sa inyo noong mga panahon na nangangampanya ho si Marcos noon at sinasabi niyang ang ating gagawin ay ang 20 pesos na bigas. Tapos nung siya'y nanalo na, biglang kumabig at sinabing pangarap lang naman. Tangnang yan. Katarantaduhan no? Ibig mong bang sabihin pag ikaw lahat kayong nangangampanya dyan ay nagsalita na ganito ang gusto nyo mangyari, ganito ang gusto nyo mangyari, at pag hindi nangyari sasabihin ninyo pangarap lang yan, aspiration lang yan? Ganun po ba? Sana'y wag na ho kayong mangampanya. Kasi puro pangarap lang po pala yung mga sasabihin ninyo, hindi naman pala totoo. So anong tawag doon? Budol, di ba? O eto ngayon, gagawin na nila. Bakit? Malapit na eleksyon. At saan nila gagawin? Sa piling lugar lamang. Bakit kanyo? Kasi doon mababa ang administrasyon. Ito yung tinatawag na alyansa ng mga katae. Hindi, sorry naman. Alyansa ho ng, ewan ko kung anong alyansa ito. May ibebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte may banat tungkol dito. Nasa frontline balitang yan si John. Mantakin mo, Visayas lang talaga. No? Hindi, kasi nga po, alam naman po natin, aminin na ho natin,
na sobrang hina ho ng administrasyon ni Marcos sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, malamang sa malamang aminado na sila. Wala na ho sila magagawa diyan. Baka iba na yung gawin nila diyan. Pero sa Visayas talaga nga namang dito kasi yung pagdating ng eleksyon, medyo ito yung na parang nagdidikta. Bakit kanyo? Kasi sa Luzon, alam naman po natin kung sino yung sikat. Lalong-lalo na po yung administration slate. Talagang medyo nandyan talaga ang panig niyan, ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman, si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, diyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi diyan, ang labanan ho dyan, ika nga, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang pinaka yung Visayas. Yan ho yung malaking parte ho na magsasabing ito yung parang breaking point 'di ba? Kasi siyempre tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, matik na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So, Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya kung para saan yan, di ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Alam mo mga kababayan kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa iilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan. Sa iilang palengke lang ibebenta yun, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire, ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na? Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Di ba? Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas Tapos pipicturean, ibibidyo, tapos sasabihin, ito na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Di ba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Di ba? Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo na sinasabi mo yung mga krimen isolated lang. Sabi ba naman niya, kita mong kagago nitong tao na to, sabi ba naman niya, bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision.
may security guard. Ay baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang ha, huwag tayo maggaguhan. Kaya ko rin sabihin nyo, no, di ba? O, lalabas ako, nandito lang ako sa area ko. O, sa subdivision ko. Naturalmente, wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. O, di ba? Lalo ka na. Sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. O, pero pumunta ka doon sa mga lugar na karamihan ng lugar sa Pilipinas. O, kaliwat kanan nga yung nangyayari. Bantakin mo ha. Eto mga kababayan ha, ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko eh. Ako'y laman ng Malate. O, kahit itanong nyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo diyang mga kaibigan sa Malate. O, alam mo, dyan sa Malate ha, gabi-gabi dyan may ma-snatcha ng mga Japanese, Korean, Chinese. O, uso kasi ngayon dyan eh. Alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi diyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga dala-dalang bag yan eh, mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila eh, pero yung bag nilang yan yung hindi ho nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali ho yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na ho natin eh. Pero marami ho dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan, na snatchan. Meron pa nga ho dyan pinatay. Hindi lang ho nabalita. Meron ho diyan mga sinaksak din. Yun nga, hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan. Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan ho tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero yung iba nasa otoridad pa. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita Yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang ho yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Yun sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Kahit nga mismo sa TV5. Hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. Alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yang Reliance na ho yan, hindi ho squatter area yan baka akala ninyo squatter area, hindi Yang nakatayo dyan na istasyon, paligid ho niyan, mga condominium, paligid ho niyan, mga above middle class, o kung hindi kaya, pinakamababa middle class. Wala akong squatter area dito, pero ba't may nangyayari yung saksakan dito sa TV5, di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman, isolated case. Etong si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro ho. Tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise. Ikaw naman, Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porket, pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino, Hindi naman kailangan sosyal, Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, mga banat yan out of this world out of this world ang banat yan. Pinapanood. Alam mo sa totoo lang si Aling Claire ang laman ng TikTok ko. Mantakin mo sabihin niya. Di ba priority ng budget? Health. Sabi niya ngayon. Kailangan ng budget nasa health. Di ba? Bakit sinasabi nila ang tulay ay hindi related sa health?
Oh, paano kung yung ospital, kailangan mong pumunta doon at kailangan mo ng tulay? Pambirang buhay, ere. O, di ba? Ano yun? Ayun din, ay budget para sa health. Kasi yung tulay na yun, patungo doon sa health center o kaya sa ospital. Ay. Gago! Alam mo yung tawag dito, yung reporter na nagtanong, sumagot na nga, sabi niya, hindi nyo po ba na-justify na lang yan? Napakaano naman yung example mong yan? Oh, hindi, alam mo kung bakit? Tama siya dun Kasi baka mamaya sasabihin o di ba ang edukasyon ay dapat prioridad sa budget? O kailangan mo ng kailangan mo ng tulay papunta dun sa edukasyon, di ba? Kailangan mo ng akap para pag may pera ka, makapunta ka, may pamasahe ka papunta dun sa edukasyon mo, doon sa eskwelahan mo. Kakaiba talaga to si Aling Claire. Kaya sigurado ako, ang banat nito ni Aling Claire dito pagdating mo kay BP Sara Duterte tungkol doon sa bigas na kinakain ng baboy, kakaiba. Unya-unya, panoorin natin. Nangunguna mo, banat ba Hindi kasi natatawa na kagad ako dito kay Aling Claire mga banat niya. Pinanganak ba to sa Ito ba talagang human being o baka naman alien to? Iba kasi yung banat Tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga... Ayan, mga tagbisayas Huwag po kayo maniniwala. Kasi sigurado tayo, hindi nyo mararamdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan. Sigurado tayo, maglalabasan lang yan sa iilang palengke. Maglalabasan lang yan sa ilang mga lugar. Tapos pipicturean, bibidyo. Alam mo naman itong gobyerno, itong pinakasinungaling na gobyerno sa lahat Sa lahat ng pinakasinungaling na presidente, itong presidente natin. Presidente nyo lang pala, sorry. Hindi ko binoto yan, pasensya na. Yan ang pinakasinungaling. Kaya sigurado ako mga taga-Visayas, binubudol na naman kayo niyan. At sinigurado ako, maglalabasan lang yung bigas na yan sa iilang lugar dyan. Di ba? Kasi kung talagang totoo na bumaba na ang bigas, dapat nationwide yan. Hindi pwede sa piling lugar lang. Ano ito? Kayo lang ang butante. Kayo lang ang Pilipino. Hindi, isipin nyo na lang ito. Wag ko kayo matuwa. Pero tanggapin ninyo pag meron. At kung makakain nyo naman, di kainin ninyo, wala namang problema doon. Diba? Pero mga kababayan, hindi tayo dapat matuwa. Kasi tinatarantado tayo. The mere fact na pili lang yung lugar, ay ito isang malaking pambubudol. The mere fact na hindi nationwide, ibig sabihin may tinatarget lamang po silang butante. Pag ibig sabihin po nun mga kababayan, ito lang mga sasabihin ko sa inyo, parang ganito yan ang senaryo niyan. Yung asawa ninyo nagloko. Binengbang yung kapitbahay ninyo. Tapos humingi ng sorry sa inyo. Pasensya na kasi inakit lang ako ni Lorna. Halimbawa si Aling Lorna. Inakit lang ako ni Aling Lorna nung nagsasampay siya Gilbo Alam mo yon? Basta yung Gilbo. Yung mga nakasandong walang Gilbo tawag doon. Gilid ng boobs kita, di ba? Inakit lang ko ni Aling Lorna kaya binembang ko yun. Parang kasalanan ba ni Aling Lorna nangakit? Humingi na sorry sa'yo, pinatawad mo naman. Tatanga-tanga ka, martir ka tapos, inulit. Si Aida naman. Binembang, bakit? Kita yung kuyukot kasi siya kita yung kuyukot niya Kasalanan ko ba? Pinakita niya yung kuyukot niya? Nanigas ang mga muscles ko, di ba? Binembang ko para lumambot. So ano ibig sabihin nun mga kababayan? 2 beses ka nilolo ko. Tapos matatawarin mo na naman. Tanga-tanga mo naman. Di ba? Hindi, ito bakit ko ina-example to? Hindi dahil sa kabastusan mga kababayan
Ina-example ko ito kasi pang nangyayari ho ito sa mga kapitbahay. Marami ho dyan martir eh. Oh. Hindi, ito, walang biro ito ah. Ito, seryoso ito. Baka akala ninyo biron ba? Kaya may mga nangyayaring abuso mula sa tatay hanggang pati sa anak. Kasi pinababayaan ho natin. Pasensya na mga nanay ha, masasaktan ho kayo dito. Pag ang asawa ninyo, pinabayaan ninyong bumembang ng iba, hinahayaan nyo ng iba, asahan ninyo, one of these days, kasi ang sinful of lust, ika nga, ano yan, palala ng palala yan. Hindi ho yan yung akala ninyo, matatapos na sa isa. Hindi, diretso yan. Lalala ho yan. At kaya nga may nangyayari hindi magaganda sa pamilya. Na pati yung mga anak, lalo na pagka nakadroga na, yari na. Kasi nga, tinotolerate natin. So, anong ibig ko sabihin? Masakit, di ba? Kung iisipin mo, masyado naman yan. Totoo, nangyayari yan sa mga barabarangay nangyayari yan. Pero alam nyo ho ba, may relasyon din ho yan sa politika. Dahil hinahayaan natin ng gobyerno na tarantaduhin tayo ng isang beses, pinawawalan sala na ho natin, pinapatawad na ho natin, uulit-ulitin po yan. Habang inuulit-ulit nila, hindi mo alam yung pinakamalala na ginagawa sa atin. Mantakin mo, pinapatuwa ka niya sa pagbigay ng AYEX, tupad at akap sa sarili mong pera, tinatarantado ka. Yung pera mo, ang ibinibigay sa'yo. Pera mo yun, na ibinigay mo sa gobyerno para gamitin sa mga proyekto, ibinigay lang sa'yo para iboto mo sila ulit. Tapos nanakawin na naman nila yung kalahati, tapos yung 1/4 na lang ibabalik sa'yo. Ganong kakatanga. Pag bumoto ka ng kandidatong namimigay ng pera. Kasi 1/4 na lang ibinibigay sa'yo. Tanga ka eh. Pantakin mo, ha? Bayad ka ng bayad sa gobyernong ito ng tax, tapos ibabalik sa'yo yung 1/4, tuwan-tuwa ka naman. Diba? Ano ibig sabihin nun? Isa kang malaking hunghang. Yan ang totoo. Wag na ho tayo magmangmaangan mga kababayan. That's what really is happening in our country. Ito na naman 20 pesos na bigas. Tinarantado na kayo noong 2022. Dahil sa lintik na 20 pesos na bigas na yan, binoto niyan si Marcos. Nagkaloko-loko ang Pilipinas. Kaliwat kanan na ang krimen. Naubos na ang budget ng ating bayan. Pati PhilHealth, ninakawan na. Pati lahat to, pati edukasyon, binawasan na. Ha? Inuubos na. Tapos sasabihin ninyo, okay lang yan. Isang beses pa. Abi, napakatanga naman ninyo. Isang beses nyo pang hahayaan manloko na naman ng bigas. Same panluloko, ginagawa sa inyo. Mantakin mo? Same. Mantakin mo yun? Parehong pambubudo lang ginawa sa inyo nun. Paniniwalaan nyo ulit. Anong tawag sa inyo, mga kababayan? Huwag na ho tayo magpabudol. Naniniwala ako matalino kayo. Ako'y naniniwala na matalino na ho tayo, na hindi na ho tayo magpapabudol uli. Senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always Siyempre, hindi mo sasabihin yan. Tuta ka ni Marcos eh. Ito si Gwen, alam mo, dati palang duda na ako dyan eh. Hindi, walang biro. Lalo na yung mga hirit niya sa COVID nun, na ayaw niya sumunod kay Duterte. Tapos pag nakarap si Duterte, pahiya naman. May sariling mundo yan. Ayoko na lang sabihin, pero ano yan, ang kapanalig ni Aling Claire yan. Kapanalig ni Aling Claire yan. Pagdating mo sa mga takbo ng utak, paraw sila ng takbo ng utak niyan. when a promise is fulfilled. And here, we are seeing the President really trying his best that a company... Siyempre kayo makikinabang. Ito naman si Ale, oh. Nandiyan na naman kayo, eh. Oh. Dahil sa hinatid natin ng 20 pesos na bigas. So, ganyan na naman kayo, eh.
Dahil sa pakikipagtulungan natin sa ating presidente, binigyan namin kayo ng 20 pesos. Eh, sino ba makikinabang niyang 20 pesos sa bigas kung hindi kayo? Oh, wag tayo maglukuhan, aling ito si Gwen eh. Promise will be fulfilled. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing anya itong vote buying. Aba, sinabi mo yan ha, sinabi mo yan. Oh, bakit yung mga sumasama pa rin sa pamamahagi ng tupad-tubad? Wala kayong ginagawa. Tinatarget nyo lang si Bilyar. Wag tayo maglokohan. Comelec. Yun niyang lantaran niya si Abby Binay Yung announcement niya, mamimigay, itong yung congressman namin. Kasi mayaman yan. Ba't hindi nyo imbestigahan? Nilabas ko yung video na yun isang araw. Ayun lantaran na mamaya may papakita pa ako isang video. Naman namimigay din. Puro na lang tayo warning. Wala ba tayong gagawin kung hindi warning? Hindi totoo. Sorry pasensya ka na, Comelec Chairman Gusto kitang respetuhin dahil respeto ka daw ayon sa mga ilang ating kakilala. Pero sir, wag naman puro salita lang. Kasi ayan na naman po tayo Ang dami dyan namimigay ng tupad-tupad, IX. Wala naman kayong ginagawa. Kaya nyo ba talaga si speaker? Dili man, di ba? Eto naman ngayon, bigas. Sasabihin nyo na naman, wawarningan nyo na naman. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa. Pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution